Ito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga kagamitang pansaka, makinarya at certified inbred seeds mula sa Department of Agriculture o DA na ibigay sa mga magsasaka sa Mountain Province na makakatulong sa pagsustine ng food security ng lalawigan. Si Donna Kawis Balyo mula RP Bontoc sa balita. Naiwaras dagiti makinarya bini ken high-density polyethylene pipes kadagiti benepisyaryo a manalon ditoy Mountain Province manipod Department of Agriculture. Sigon kani Supervising Agriculturist Cristeta sa Nadan iti Mountain Province Agriculture Office na ikan iti sagaysa a multi-cultivator ti sangapulo nga organisasyon ti manalon. Dagiti napili a benepisyaryo ket nagapu iti sangapulo a munisipyo. Nalaksi ditoy nagitedpay ti DA Cordillera iti sagaysa a high-density polyethylene pipe iti sangapulo ket upat amang papraktis iti GAP wenno Good Agriculture Practice iti Baoco. Adamot na surok 3,000 a sako ti certified inbred seeds tinaiwaras iti 7 a munisipalidad ti probinsya. Dagitoy atulong ket manipod iti High Value Crops Development Program ti DA CAR bayat nga ti certified inbred seeds ket manipod iti DA Philrice Isabela babaan iti provincial government. Mangnamnaman ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. a babaan iti tulong ti DA kadagiti manalon ag talinaed ti seguridad ti makan ditoy Mountain Province. Damag narpos na DZRA Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawis Balyo. Pamamahagi ng educational assistance sa mga benepisyaryo ng Kalinga State University sinimulan na ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nangrugi na naiwaras iti educational assistance kadagiti umuna abat sa benepisyaryo iti Kalinga State University di November 16, 2023 iti Kalinga Sports Center. Nasurok a 700 iti umuna abat ang nakaawat iti educational assistance at tig 5,000 pesos. May palagip nga iti alokasyon para iti nasaong educational assistance katingted ni Senator Amy Marcos babaan iti assistance to individuals in crisis situation a programa iti Department of Social Welfare and Development. Kastamot ang nagbali na posible daytoy babaan iti inisyatibo ni Kalinga Governor James S. Eduba in Kalinga State University President Dr. Eduardo T. Bagtang. Bayat iti distribusyon, inyabkas iti may sa benepisyaryo aniya na bakidan, iti panagyaman na iti daytoy at tulong pinansyal manipod kini Senator Marcos. Sigun kinkwana, dakala tulong iti naitod nga educational assistance nang runa iti basic akasapulan para iti panagadalda. Kabayatan na, mauray iti anunsyo para iti sumaruno batch iti payout. Manipod iti DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Pagsasanay sa tamang nutrisyon sa panahon ng kalamidad ibinahagi sa response team sa isang bayan sa Pangasinan. Magbabalita si Sara Kayabyab ng RP Dagupan. Inpasilong daod sa kaya training at tinawag na Nutrition in Emergency. So saring miyembro na Quick Response Team Abalya Bayambang Jadluyag na Pangasinan. Inorganisa iyan sa Municipal Nutrition Action Office yadada uloan ng Venus Imbueno. Akapalogyaso ng duruman kakabatan unungad sa Moksoya panresponde
nutrisyon no panaon niya kalamidad. Inmatindid saya so sari miyembro na Quick Response Team Mabaloy, kabiyangan na sari midwife ta nurses, yasari RHU o Rural Health Unit, kaibara so nandurumariran opisina. Nan servimet ya resources speakers at sayan duaran agawa training so say Dagupan City Nutrition Officer siya Ana Mariel Vispiras, tan Baknotan La Union Nutrition Officer John Philip Gabriel. Iilaloan natan niya LGU na lapod sa nabitlan training at naaruman so kakabata na say miyembro na say Quick Response Team da umpian mas maging moksoy tan marakep so pantrabaho da laot-laod sa aspeto a nutrisyon no panaon na kalamidad. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sarah Kiebiab para ad Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sarah Kayabyab. Bayan ng Taytay sa Palawan, idinipensa ang naging viral na mataas na entrance fee para sa mga vloggers sa makasaysayang Taytay Fort. Mula RP Palawan mag-uulat si Goody Sarsagat. Ing depensa ang munisipyo o lansangan ng Taytay Palawan ang naging viral nga mataas nga sukot sa entrance fee sa Taytay Fort para sa mga vloggers. Igpasa nagpayang municipal tourism office ang ikukon nga munisipyo nga gagidya sa tamang proseso ang ordinansa nagpapasulod sa ikukon nga bayaradan. Ikukon mo sa Municipal Ordinance number 451 series of 2022 ang pagkikilala ang ikukon nga bantayog bilang isa sa pinakapopular nga tourism attraction sa lugar. Bekin konforme mo sa anang vlog ang isarang vlogger nga agbisita sa Taytay Fort nga medyo mataas ang susukot nga entrance fee sa lugar nga mag-aabot pa sa 5,000 kung may followers ka sa social media nga sobra sa 200,000. Alinigi sa Puerto Princesa sa Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Goody Sarsagat. First District of Samar Congressman Stephen James Tan nangakong popondohan ang livelihood project sa lungsod ng Samar sa halagang 12 milyong piso. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Nagpatapod si Congressman Stephen James Tan nga popondohan ang mga livelihood projects para sa tuig 2024 sa siyudad ng Calbayog sa kantidad nga 12 milyones ka pesos. Durante sa pagkikimang kan Congressman, kaupod sila City Veterinarian Dr. Edita Ancheta, ngan Special Projects Division Chief Farm Supervisor Jason Nunez, 7 nga mga proyekto ay napresentar. Local stingless bee conservation and honey production, carabao dispersal, swine dispersal, goat dispersal, native chicken dispersal, layer chicken dispersal, ngan rabbit farming. Nagpaabot naman sa pasasalamat ang opisina sa paningkamot sang gobyerno nga maghatag livelihood opportunities para masiguran seguridad sa pagkaon ngan mapagaan ang kinabuhi sa mga marginalized nga sektor. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Presyo ng ilang Noche Buena products bahagyang tumaas ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gitaho sa Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur nga adunay gamay nga pag-usbaw sa presyo sa pipila ka mga Noche Buena products sa mga grocery stores dinhi kumpara sa suggested retail price o SRP. Sumala pa ni Jonathan Lagang, hepe sa Consumer Welfare Division sa Maong Buatan, nga bisan pa man kung mas taas sa SRP ang namonitor nila nga presyo, dili usa nila pangayuan og eksplanasyon ang mga nagbaligya tungod kay sa pinakaulahi nga monitor
monitoring gamit pa nila ang SRP sa Noche Buena products niadtong milabay nga tuig 2022. Kini samtang gihulat pa nila ang bag-ong SRP nga ipagawas sa ang central office. Ug kalabot usab ni ini dili usa magpagawas og notice of violation o kaha-show-cause order subay na usab sa kamanduan gikan sa ilang head office. Ang gihimong monitoring sa DTI dinhi aron lamang kini makapagawas og price trend nga makatabang sa pagtakda sa bag-ong SRP. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. OWA Scholar sa Sulu umabot na sa kabuuang 71. Ang ulat mula kay Eloisa Muhammad ng RP Holo. Yakanapan katibukan kauhantag unum in Scholars in Overseas Worker Welfare Administration ta OWA para school year 2023-2024. Ining kaya bahagi Almo bin Hasan, Family Welfare Officers in OWA Sulu. Kaya bibilangan ini sing kauhantag 2 scholar bawaan sin OFW Dependent Scholarship Program, 2 ring Education Livelihood Program yan hambog isab dengan CMWSP wan EDSP. Simbulan niya November aw yan sila 2 scholars kaya dilan sin allowance iban hang putag 5,000 pilak halaga sinapan niya kaan yan biyan sin bukas bilang tabangang kabuyanan si mga kasi si mga OFW. Inini habawaan sin ELA program sin UPIS. Samantara, papaawno niyan isab nila in orientation iban scholars conference pa mga bago iban asal na scholars in UPIS. Tengha regional office ina magpaaw sila sabot pakaradyaan habulan dayan November. Hakatibukan aw nakapituan tag-isa in active iban bago scholars sin OWA Sulu. Tengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.